Organic encounter ba ang hanap nyo? Pwes, itong isang turista, nahanap lang naman ang kanyang forever sa kanyang tour guide. Isa ka ba sa mga nagmamanifest ng organic encounter? Yun bang makilala ang iyong the one, the organic way? No dating apps, no blind dates, natural connection lang. Pwes, may sumakses na raw dito. Mula sa pagvi-video lang ng trending holding hands content ng isang turista at tour guide, ngayon, road to forever na. Connection deprived daw ang 29 anyos na si Rica mula sa Sultan Kudarat. Hindi raw kasi talaga siya palahalubilo sa tao. Bali, work from home po ako. Wala akong interaction with other people. Halos every weekend ay lumalabas ako. Yung nagjo-joiner po ako sa mga travels. Minsan na rin daw kasi siyang na-heartbroken. Fail ang nakadate sa dating app. At hindi rin sumakses sa LDR o long-distance relationship. Pinoy po din siya, pero never po kaming nag-meet in person. So, very complicated po nung situation. Hindi pa naman daw new love ang hanap niya noon dahil ang kanyang pinagkaabalahan, travel goals. Pero habang nasa Siargao, hindi raw magandang tanawin ang tumatak kay Rica, kundi isang tour guide. Pumunta kami sa Siargao Beach Club. Doon ko nakilala si Chris Mar, tapos sabi niya sa akin, hindi daw siya umiinom. Na-catch yung attention ko sa ganong type. Napasabi din ako sa kanya, pag nagkakajowa ako ulit, gusto ko same sa ugali mo. Matapos daw ang kanyang Siargao trip. A week after that, naganahan ako na gumala. So, pumunta ulit ako ng Buda na mag-isa. Mahilig po talaga kasi ako sa spontaneous travel. And nag-chat lang po kasi ako dun sa may-ari ng travel and tours. Pero tila na nga raw itinadhana dahil ang tour guide niya sa kanyang next travel, ang tour guide din niya noon sa Siargao. Aba naman, sign na ba yan ng organic encounter, Rica? Hindi ko ini-expect na siya pa rin pala yung tour guide sa travel na yun. Doon sa tour na yun, naging close ulit kami. Parang mas nakilala namin yung isa't isa. Hindi na natin to patatagalin pa, mga kapuso. Eto na ang naka-organic encounter ni Rica. Abay, walang iba kundi si Chris Mar, 30 years old at galing din sa isang failed long-distance relationship. Galing kasi ako ng Maynila po. Naging mahirap lang yung sitwasyon dahil umuwi ako dito ng Mindanao. Pag-uwi ng Mindanao, sumabak agad sa pagtutour guide si Chris Mar. Pinasok po ako ng kapatid ko doon. Nirecommend niya ako sa kaibigan niya. Marami na ring mga lugar na napuntahan. At isa na po doon yung Siargao po. Dahil araw-araw magkasama sa biyahe, sina Chris Mar at Rica naging magkalapit daw. 1 year din akong single noon nung nagkakilala kami ni Rica. At ang naging susi raw para magtuloy-tuloy ang komunikasyon ng dalawa? Yung phone ko po ay yung ginagamit sa pag-picture-picture. Sinend ko po sa messenger niya yung mga photos. So nagkaroon po kami ng conversation. Yun na pala ang start of something new para kina Rica at Chris Mar. After 3 weeks, nag-book po ulit ako ng tour, which is papuntang Bukidnon naman. And unexpectedly na naman ulit, siya na naman yung tour guide. Matapos ang mahabang tour, ang totoong destinasyon pala nila sa puso ng isa't isa. Sina Chris Mar at Rica naging officially in a relationship na. Wala namang tutol po. Napakilala niya naman ako sa parents niya and then sa pamilya ko din po. At makalipas na nga ang 1 taong relasyon nila, si Chris Mar lumuhod na. Pinag-pray ko po talaga siya. It's a yes! Sa pan na magkasama kami, naiintindihan niya ako, nasasabayan niya yung mood swings ko, and very patient siya, very maalaga. Pero kung akala nyo tapos na ang kwento, eto pa raw ang nakakakilig na good news ng dalawa. Ang pinakabagong lakad nila, walk down the aisle na. Dahil nito lang February 10, sina Rica at Chris Mar ikinasal na sa isa't isa.
Samahan mo ako na mag-grind sa buhay para makamit natin yung mga dreams natin together. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para mabuo ng maayos ang ating pamilya. Congratulations at best wishes sa inyo, Rica at Chrismar! Nagbabala ka rin bang gumala ngayong summer season? Baka ito na ang sign na matatagpuan mo rin ang iyong organic encounter. Basta good news, good vibes. Sagot na namin yan. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Lechonero na, good Samaritan pa. Nay, eto yung tulong namin sa iyo, ha? Ang nag-viral na ipon guy, magkano na kaya ang ipon ngayon? Alam mo ba magkano? Siguro ba umabot pa po ng 80, 70, 100 million. Wow, ito talaga. Sa kasalang ito, bumuhos ang luha ng mga dumalo, pati na ng groom at bride na sina Rodel at Stephanie. Ang ama ng bride na si Tatay Alan, hindi sigurado kung maihahatid siya sa altar dahil sa iniinda nitong karamdaman. Mahirap. Pahiya lang sila. Dahil sa akin. Nakilala namin ang 25 anyos na binata na imbes na luho ang unahin. Ang una niyang pinag-ipunan, mga kagamitan sa kanilang bahay. Lumaki kami sa hirap na sa sahig lang kumakain, sa sahig lang umuupo. So ngayon, sila nanay at tatay mas komportable na. May isa raw pasyalan sa South na perfect for summer outing. Ang bida kasi rito, hindi lang basta swimming, kundi gahiganting mga slide at water attraction. Viral video, madamdaming pagkikita ng amang money vendor at ng anak na honor student. Doon nawala lahat ang pagod ko nakita ko sa kanya. Hindi niya pinabayaan yung pinagpaguran ko na suklian ng kabutihan, sabihan mo ko ng mahina. Sa mga kamay nila ipinatutupad ang batas. Tinutugis ang mga sumusuway at bumababoy sa mga patakaran ng lipunan. Pero kapag wala sa duty, ang nasa kamay raw ng pulis na ito, kutsilyo at nagtatadtad ng litsyong baboy. Si mamang pulis kasi, isa ring litsonero. Crunchy, juicy, at malinamnam. Ganyan daw kasarap ang itinitindang lechon ni Rafael. Ang paraan daw kasi ng pagluluto nito, kakaiba. Imbis na sa ulingan, sa malaking oven ito isinasalang. Ang kagandahan dito, sir, once na mailagay mo yung baboy, wala ka nang gagawin. Iintayin mo na lang yung tamang oras niya, kontrolin na lang natin yung temperatura. Pero alam nyo ba na hindi raw instant ang pag-asenso sa buhay ni Rafael? Nagtitinda raw ng pruta sa palengke noon ang kanyang mga magulang. At madalas, hindi sapat ang kanilang kita para sa gastusin ng pamilya. Yung childhood ko, nakatira kami dun sa one of the depressed area dito sa Cavite. Yung Bagong Po. So doon ako nagbinata, doon lumaki. Dahil sa hirap na naranasan, si Rafael nagsumikap para maiahon ang pamilya. Sa tulong ng kanyang tiyahin na nasa ibang bansa, nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo sa kursong criminology. Siyempre nangarap din ako na sana dumating yung time na makapagtapos.
Nahuli man daw, si Rafael naging ganap pa rin na pulis. Siyam na taon na nga siyang nagseserbisyo sa kanilang lugar. Pero paano naman kaya siya napunta sa pagiging lechonero? Actually, yung paglilitsonero ko, hindi naman totally hands-on. Active pa rin ako sa police service. Yun, yung pagpupulis ko, pagka walang pasok, yung paglilitsyon naman yung inaasikaso natin. Nagsimula lang daw si Rafael sa Made to Order noong 2019 hanggang unti-unti itong nakilala ng mga tao. Pero bago pa man daw sila magkaroon ng big break, dumating ang pandemya. Kaya ang litsunan, nagsara. Ito nga raw ang nag-udyok kay Rafael para unti-unting malulong sa sugal. Na-divert yung attention ko from business to gambling. Doon na nagka-problema, doon na nagsimula lahat. Nang malubog sa utang, tila dito na raw nauntog si Rafael at napagtanto ang masamang epekto ng kanyang bisyo. Maraming beses ko kasi na-encounter yung, na-experience yung rejection na yan. And yun yung isa sa ayaw kong mangyari sa ibang tao. Para makabangon, muling binuksan ni Rafael ang litsunan noong 2023. Sa lechon, nagsimula ako walang puhunan. May isang tao na nag-order sa akin. Ang ginamit ko na puhunan, yung down payment niya. Tapos from there, nagdara-diretso na. Dito na raw nagsimulang umingay ang kanyang negosyo. Yung lechonan ko, nakilala siya through social media. Kasi nga, sabi ko, gagamitin ko yung social media para ma-introduce yung product. 7 ng umaga, tayo na natin kay bisita. Ito nga pala si Pulichon, ang pulis na lechonero. Ito nga pala ang ganap ng buhay ko. Pumatok sa mga customer ang nag-uumapaw na lasa at sarsa ng kanyang lechon. Pero hindi lang daw sa lechon galante si Rafael. Ito pa masahin niyo pa, Wes. Pagkatapos niyo kumain, mag-ingat kayo ha. Mapagbigay rin siya pati sa ibang mga nangangailangan. Pero nagpakasakali lang po ano Pambilin yung gamot. Bayaran niyo na bukas. Para wala na kaisipin. Isa sa mga natulungan ni Rafael, si Nanay Maya, caretaker sa Himlayan Caviteño. Ang kinikita raw niya, depende sa dalaw ng kanyang hawak na puntod. Napakahirap ning kung hindi ako tutulong. Kasi wala, ang sinasabi naman ng anak ko maliit lang. Ngayon yung aking apo, 2 years na nga hindi nakapasok. College na dapat yun. Ang tanging hiling na lamang niya, magkaroon ng puhunan para sa kanyang ibebentang balot at penoy. Nang malaman ang kalagayan ni Nanay Maya sa buhay, si Rafael hindi nagdalawang isip at binigyan ito ng tulong pinansyal. Ising niya, binabahagi niyan. Marami na natulungan yan. At ngayon, kasama ang Good News Team, si Rafael may pahabol pang biyaya para kay Nanay Maya. Hayaan natin na ibalik natin yung konting tulong. Kung ano man yung mga blessings na natanggap natin ngayong taong 2025, tulungan natin si Nanay. Ito na yung mga bibigay natin para kay Nanay. Tara, bigay na natin. Nay, ito yung tulong namin sa iyo, ha? Tapos ito, Nay, konting halaga para makatulong sa ano mo. Sa hanap buhay ba, yung puhunan mo sa pagbabalot? Si Nanay Maya, walang pagsidla ng ligaya. Actually, hindi ko nga alam kung advocacy ko to o nakasanayan ko na eh. Basta ang alam ko, masaya lang ako doon sa ginagawa ko. Never ako nag-expect ko ano man yung binigay ko, kung ano man yung babalik. Ano yun? Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin si Rafael sa pagtulong, mapabata man o mapamatanda. At dahil sa pagiging good Samaritan niya, tila bumabalik kay Rafael ang good karma. Safety and proper cooking. Nakuha niyo po. Laking pasasalamat kasi niya na lalong lumalago at nakikilala ang kanyang negosyong lechon. Kung gusto niyo po maraming tangulan na may konting lino, pwede. Ang pagtulong sa kapwa, wala sa estado ng buhay. Sabi nga nila, ang mas nakaunawa sa mga may pinagdaraanan, ang mga tulad ni Rafael, na minsan ding nabigo, Ganyan talaga si nagsumikap, Nanay, emotional talaga at yan. ngayon, handa nang magbahagi ng biyaya. Nakaipon ba kayo nung nakaraang taon? Itong kapuso natin, halos 400,000 pesos lang naman ang naipon sa kanyang alkansya.
Malapit na tayo makakalahati ng taon. Sa gitna na nga ng pagtaas ng mga bilihin at malawakang krisis sa gasolina. Ang tanong, kamusta ang pag-iipon mga kapuso? Nalalamnan pa ba ang inyong alkansya? Ang 41-year-old na si Matt mula Quezon City, nakamaleta lang naman ang pera. Pero hindi raw galing sa flood control kundi iniipon niya sa alkansya. Pag walang maliit, pag sa plastic lang eh. So, maletas, dinala namin sa bangko, doon ang diniposita namin. At ibabahagi raw niya kung magkano ang kabuuan ng kanyang naipon. So ayan, binubuksan ko na yung mga alkansya ko. Abangan! Maniniwala ba kayo na bago maging ipon master, si Matt, dati raw palang pasagulero? Masakit ang ulo ng parents mo yon. Halos parang ang nangyayari po kasi nun, yung lagi na lang ako nasa labas. Pagka minsan na nga lang umuwi si mama, napapatawag pa sa barangay. At kasi napaaway anak niya, ganun. So medyo magulo talaga. Ang nangyayari kasi is yung parang pride na pag sisikat ka pagka napaaway ka, sikat ka pagka takot sa yung mga tao. So yun ang motibasyon mo na Yun yung sumikat dati. ka dahil Oo, doon? parang sumikat sa sagang. Oo. Pero pursigido ang kanyang ina na ituwid ang kanyang landas. Kaya muli nitong inilayo ang anak sa gulo. Bumalik si Matt sa pag-aaral at kumuha ng vocational course na computer technician. Ang nooy buntis na kasintahan ang nagmulat sa mga mata ni Matt na magsimula magbago. Nung nagkaroon ako ng anak, doon ko na naramdaman yung pressure. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan, ang bata sa sinapupunan nalaglag. At sa kukulangan ng pera, nahirapan din si Matt maghanap ng pambayad sa ospital. Na-pressure na ako nung miscarriage kasi isipin mo, nasa ospital po kami. Wala akong mahinga ng tulong. Baga, yung pinasok ko, wala na akong ambag sa bahay, dagdag consumption pa, parang ganon. Oo. Wala kayong pambayad. Since may pera naman sila, so sila muna yung sumagot. Pangako ni Matt sa sarili, mabiyayaan lang siya ng pagkakataon bumangon. Itutuwid niya ang lahat at sa buhay ay magsusumikap. Hindi rin nagtagal, tila dininig siya ng langit. Almost 1 year, yan. Tapos nabuntis ulit. Itsa-pera muna yung barkada, tigil ko muna yung mga bilyar ko, yung pag-inom-inom ko, talagang titipirin mo. Si Matt, todo kayod para sa pamilya. Nagtrabaho bilang isang call center agent sa loob ng 9 na taon at dito na rin natutong mag-ipon ng paunti-unti. Sumubok ng iba't ibang mga pagkakakitaan at naniwala siyang kaya niyang umangat sa buhay. Nagkaroon ng 3 anak si Matt. Bagamat naghiwalay sila ng dating kasintahan, mas nagpursigi siyang magtrabaho para sa pamilya. At ang naisip niya para may perang mahuhugot sa katapusan ng taon, mag-ipon sa alkansya. Ang dating salat sa pera, unti-unti nang nakakabangon. At hindi lang yan, dahil nakahanap muli si Matt ng babaeng nagpatibok ng puso niya. Nakilala ko siya, ang first impression ko sa kanya is parang gangster, dahil lumaki nga siya sa kali. Pero ngayon, nakita ko na malaki yung pinagbago niya dahil nakita ko kung gaano siya kasipag, sobrang pursigido na maging successful. Kaya ang pag-iipon, ginawa na nga niyang yearly goal. At dahil mas malaki na ang naitatabi ngayon, hinihigitan niya ang kanyang ipon kada taon. So, ito yung 2023 na ipon ko naman, umabot siya ng 78,000. Tapos 2024, lahat ng naka-vlog na, 172,000 na. Nilaan ko yun for gifts sa December. Sa nanay ko, sa kapatid ko, sa asawa niya, sa mga pamangking ko, and syempre sa mga anak ko, sa ibang mga relatives. And then syempre yung the rest, pinapaikot ko. Kaya dagdag ako ng sasakyan. Hindi para gamitin, kundi para pagkakitaan. Ang pinaka-goal daw kasi ni Matt, palawigin ang kanyang ipon para sa kinabukasan ng mga anak. At sa huli niyang ipon challenge nitong 2025, ang kabuang halaga ng naipon niya umabot na ng halos 400,000 pesos. Binilang namin, umabot siya ng 386,600 pesos.
Sa mga gustong mag-ipon, minsan kasi iniisip nila na kailangan ko ng malaking income para makapag-ipon. Actually, hindi mo naman kailangan mag-start sa malaki. Kailangan mo mag-start sa kung anong kaya mo. Basta ang mahalaga, inumpisa mo mag-ipon. Kasi pagka inumpisa mo mag-ipon, talagang magkakaroon ka ng resulta. Patingin nga ng alkansya. Ito siya. Bakit magaan? Puro buo po ito. Actually, hindi mo na. Papel. Yung papel, puro papel. Hindi siya barya. Dati ho, barya ang iipon ko. So sabi ko, kung nakakapag-ipon ako ng barya sa isang taon, tapos ganito nakalaki, what if gawin kong buo? Pero nakakatakot o kung mawala Baka mawala, yan, dapat ilagay mo sa bangko. After naman, every December nilalagay ko sa bangko. Patingin. Kasi pag sa bangko, lagi ko nakikita, ay may pera pa ako, okay lang baka. Natetempt ka, Tapos may makita akong nagastusin. bilhin, di ba? Parang ganun. Ito to, alam mo ba kung anong laman ito? Magkano? Yung umabot pa po ng 80, 70, 100, hindi po. Wow, ito talaga? Maganda. Pa? Okay Kasi pag napuno po yan, nasa 120,000. Pag siksik na siksik dito. Pagka may pattern po kasi siya, pag sinundan tong pattern, automatic yan, makakabuo ka ng 107,000. Pero ang ginagawa ko kasi, wala akong 20 pesos dyan. Ang nilalagay ko, 150, 500, tapos sometimes 1,000. Pagka hindi po ako nakapaglagay ngayon ng, let's say, di ako nakapaglagay ng pera this day, kinabukasan, either maglagay ako ng doble at triple. Talaga? This year kaya, magkano kaya ang mahihit mo? Ang goal ko, lumagpas ako ng kalahating milyon. Samantala, sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin at gasolina, narito ang ilang tips para makatipid at kahit pa konti-konti ay makapag-ipon pa rin. Bawasan ang gastos para sa mga hindi mahalagang bagay. Sa halip ay pagtuunan ng pansin ang pag-iimpok para sa emergency fund. Maghanap ng mga bilihing may discount at kung may gamit na nasira, ikonsidera ang pagpapaayos muna rito o pagbili ng second hand. Kung may mga binabayarang bills at utang, i-prioritize ang may matataas na interest para lumuwag ang cash flow. Ngayong mataas ang halaga ng krudo, bawasan ang paggamit ng sasakyan kapag aalis ng bahay. Maaring gumamit ng public transport o maglakad kung malapit lang. Kung nakasasakyan, maiging magsabay na ng ibang gagawin o kaya'y mag-carpooling. Huwag itodo ang apak sa gasolina. Alisin ang mga nagpapabigat na gamit sa sasakyan at tiyaking nasa kondisyon ang mga gulong nito. Ang kwento ni Matt, patunay na basta't may determinasyong magbago, kaya mong umasenso. At mas lalo pa itong nagiging makabuluhan kapag ibinabahagi sa pamilya at sa kapwa. Amang hirap ng kumilos dahil sa sakit, pinilit magbigay ng mensahe sa kasal ng pinakamamahal niyang anak. Nito lang nakaraang taon, sa kasalang ito, bumuhos ang luha ng mga dumalo. Pati na ng groom at bride na sina Rodel at Stephanie. Pero hindi dahil may tumutol sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang naging problema raw kasi, ang ama ng bride na si Tatay Alan, hindi sigurado kung maihahatid siya sa altar dahil sa iniinda nitong karamdaman. Sobrang importante po. Matagal na rin talaga na hinihintay ni Papa. Meron po kasi akong mga anak sa una. Nag-aalala sila sa akin kasi baka daw walang tumanggap sa akin, walang magyaya na magpakasal sa akin. Si Tatay Alan kasi, hirap nang magbalanse ng katawan at kusang gumegewang ang bawat galaw dahil sa karamdaman niyang Parkinson's disease. Mahirap. Lalo na yung galaw ko. Nakapagod. Nakapahiya lang sila. Dahil sa akin. Ang marcha patungong altar ng mag-ama, matupad kaya? Bata pa lang daw si Stephanie, idolo na niya ang kanyang ama na si Tatay Alan.
Hindi lang daw niya sinisikap ibigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, pati sa bahay, maasahan din daw siya. Masipag sa bahay, mahilig magluto, mahilig mag-ayos ng bahay, tapos nagtatrabaho po siya nung time na yon para sa amin. Si Tatay Alan, bagamat istrikto, lagi raw may advice pagdating sa kanyang love life. Lalo pa at minsan na raw itong nabigo sa pag-ibig bago mahanap ang true love. Stricto din, pero kinakausap po niya kami na ganito, dapat wag mo na kayong masyadong magseryoso. Pero taong 2013 daw, sa edad na 45, una nilang napansin ang panginginig ng kamay ni Tatay Alan. Inakala raw nilang na-stroke ang kanilang padre de pamilya. Parang yung kamay niya nanginginig na. Pero parang hindi lang namin masyadong pinansin. Tapos yung tumagal, yung katawan niya na yung gumagalaw. Hanggang isang araw, nakumpirma mula sa mga espesyalista na sumuri kay Tatay Alan na meron siyang Parkinson's disease o yung karamdaman kung saan tinatamaan ang nerve cells sa nervous system ng isang tao. Dahilan para bumagal ang kilos nito at makaranas ng panginig sa katawan na kanya na raw bibit-bitin habang siya'y nabubuhay. Pag nakainom ako ng gamot, nawala yung ninig ko. Nakakakilos ako. Nakakagawa ako ng gawain bahay. Dahil sa kanyang kondisyon, ang naging dasal daw noon ni Tatay Alan, makahanap ang unika iha niya ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Kaya noong umusbong ang pag-iibigan nila ni Rodel, minahal na rin daw ito ni Tatay Alan na para na rin niyang anak. Si Papa, tahimik lang, hindi ho siya yung parang mapangaral na talagang lagi nag-a-advise, pero alam namin na andun siya, nakasuporta sa amin. Makalipas ang 7 taong pag-iibigan, ang dalawa, natuloy rin sa simbahan. Pero dahil hirap ng kumilos ang ama, nawala na raw ng pag-asa si Stephanie na makakapagmarcha pa ito sa altar. Pero para kay Tatay Alan, hindi pwedeng hindi siya makarating sa dream wedding ng kanyang unika iha. Si Tatay Alan, paggewang-gewang man, panay pa ang paggalaw at panginginig ng katawan at halos matumba na sa paglalakad. Pero buong puso at lakas pa ring inihatid ang kanyang anak na si Stephanie sa altar ng simbahan. Si Papa, nakikita ko na talagang nilalabanan niya yung sakit niya, na kahit talagang inaatake na siya noon, pinipigilan niya talaga na yung kamay niya nilalagay niya sa likod para lang po hindi masyado siyang gumalaw. Wala ka lang kami sa simbahan. Titingin na sila eh. Pero kinaya ko para sa anak ko. Iba po talaga yung moment na yon para sa amin. So ako talaga hinahawakan ko siya ng mahigpit na minsan ma-out of balance na kami, pero talagang inaano ko yung sarili ko na huwag kaming matumbang dalawa. Buong higpit ding niyakap ni Tatay Alan ang manugang na si Rodel. Kaya ang mga saksi sa kasalan, napaluhan na rin. Sa tuwing naiisip ko, binabalikan ko yung mga videos namin, talagang umiiyak po ako. Kasi alam ko na nahirapan talaga yung papa ko at tiniis niya yun para sa akin. Hindi lang sa simbahan, sa resepsyon ng kasalan, si Tatay Alan nagbigay pa ng madamdaming mensahe para sa bagong kasal. Rodel! Yung mahala sa anak ko. Alam ko mahal na mga amiga. Papasalamat na ako sa mga magulang mo. Nagtinanggap nila siya hindi. Katami, mahal mo si Rodel. Rodel, mahal mo si Stephanie. Mahal mo mga anak mo. Alam kong nasa puso niya yon na masaya siya. Alam ko po, ramdam ko talaga yung pagmamahal ng papa ko at yung tuwa po niya para sa amin. Si Stephanie, hindi raw nasabi ang kanyang personal na pasasalamat nung araw ng kasal. Kaya isang sulat ang kanyang inihanda bilang sorpresa sa pinakamamahal na tatay. Dear Papa, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mahal na mahal ko po kayo.
At sana maging mas malakas pa po ang inyong pangangatawan at palagi ko pinagdadasal na wag po kayong pabayaan ni Lord. Alam ko marami pa tayong time na magkakasama, kaya susulitin po natin yan pa. Maraming salamat po sa inyo at saka mahal na mahal ko po kayo. Samantala, enjoy naman daw si Stephanie sa kanyang bagong tungkulin bilang isang misis. Si Tatay Ala naman, tuloy pa rin ang therapy at pagpapagamot. Sa kabila ng iniindang karamdaman, patuloy pa rin daw nitong ginagabayan ang bagong kasal na anak. Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Pero wala na nga raw masasaya pa kung sa iyong pagmarcha patungo sa iyong Prince Charming, ang nasa tabi mo, walang iba, kundi ang kauna-unahang lalaki sa puso mo, ang iyong minamahal na ama. Sa taas ng presyo ng gasolina, ang mga driver umaaray na. Kaya handog po ng isang restaurant sa Marikina, konting tulong para sa kanila. Sa halip na gasolinahan ang pinipilahan, ang ibang mga tsuper daw, sa kalsadang ito sa Marikina City, tumatambay? Ano kaya ang dahilan ng pagdagsa ng mga motorista rito? Ang bumusinang eksena sa amin, hindi ayuda, hindi pag-aalsa, at hindi rin libreng gasolina. Kundi libreng pagkain para sa lahat ng pumapasada. Libreng pagkain, Tay. Sige po, ingat po. Ang pasimuno ng komosyon, ang may-ari ng restaurant na si Chef Jason. Naisip namin gawin to kasi ramdam namin yung hagupit ng fuel crisis. May mga kamag-anak kaming public utility vehicle driver sa Ilocos. Tingin po namin mas mabigat yung dinaramdam ngayon ng mga nasa transport sector. Pero sino nga ba si Trining ng Trining's Kitchen Stories? Apo po ako ni Trining. Si Mama Trining ayaw niyang may nagugutom. So kapag nagluluto yan, buong pamilya ipagluluto niya. Magpapadala yan ng pagkain sa amin. Tila naman ang araw ni Jason sa kanyang lola Trining ang hilig sa pagluluto. Pero hindi lang daw pagkain ang nihain ni lola sa kanilang buhay. Pati na ang prinsipyo niyang mamahagi ng biyaya sa kapwa. Si Mama Trining, napakasimple niyang babae. In fact, sobrang generous niya na parang isusubo niya na lang talaga, ibibigay niya pa sa mga anak niya, mga apo niya, mga kamag-anak. Pero sa kasamaang palad, isa raw si Lola sa mga nasawi noong pandemya dahil sa COVID virus. Para ipagpatuloy ang nasimulan niyang adhikain noong nabubuhay pa. Itinayo ang kainan na bukas palad na namamahagi ng tulong magmula pa noong pandemya. Nung nag-umpisa po, syempre out of pocket namin, tinignan namin kung ano yung kayang ibigay ng restaurant. Tinignan ko rin kung anong kaya ko ibigay personally. Ang good news, dahil sa kanilang pagmamagandang loob, ang diwa ng pagbabayanihan muling umusbong at naramdaman. Thank you po. Salamat. Nung lumalawak na yung operations, nag-resonate siya with so many people sa social media. Dumagsa ngayon yung in-kind donation, so meron tayong mga proteins, meron na tayong mga karne ngayon. At ngayong araw, ang menu for the day, potserong manok with rice. Mula sa pagluluto, hanggang sa pagbabalot ng pagkain. Ang mga staff at volunteer, tulong-tulong. Hindi naman mahirap ang tumulong dahil yung mga maliliit na bagay na pwede natin magawa for other Filipinos ay malaki rin yung magiging impact nito in the long run. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, ang mga kapuso nating tsuper, dagsana sa harap ng kainan. Minsan pagka may bibilin pa kami na ibang malengke, wala na natitira sa aming kita. Mahal ang gas eh. Halos iyak na nga namin eh. Hindi namin alam paano kukunin yung kita sa isang araw. Napaka-importante sa amin to. Kaya hanggat maaari may ganito, talaga igagrab na namin. Pero teka,
Kung pagbabayanihan lang din naman ang usapan, sasali ang good news dyan. Ito ang 200 food packs naming handog na personal kong ide-deliver sa resto. Eto, nandito po tayo sa isang restaurant na namimigay ng mga free meal sa mga kapuso nating driver. Chef, ano ang nag-inspire sa'yo na gawin ito? So, nung ginawa namin yung restaurant, we wanted to live by with that cooking philosophy that the Filipino kitchen is built to serve. So, pag may bagyo, ginagawa na po namin ito. Nung pandemic, ginawa na namin ito. Ngayon may bagong crisis sa transport sector, sa fuel crisis na meron, gagawin po namin to. Ngayon, anong klaseng feedback ang natanggap nyo mula sa mga netizens, sa mga, dito sa ginagawa nyo? Sobrang overwhelming po ng support. Marami pong nagdo-donate. May mga nagdo-donate as high as thousands, pero may mga nagdo-donate din as 17 pesos, 5 pesos. Nako, thank you. Alam mo, Chef, kami sa Good News, may dala rin kami syempre Thank tulong you po, para sa thank inyo you. na pwede nyo rin ipamigay. Yes, ma'am. Today, magpapamigay raw kayo ng mga free meals. Pwede bang makiusyoso? Sama Yes, ako sa ma'am. inyo. Welcome na welcome po tayo. Aba, sige. Masarap yan, kuya. Kuha ka na. Sarap yan. Hello po. Boss. Hello po, Manong. Ito po. Thank you. Kuya. Ay, kuya. Makatulong man lang. Malaking tulong din po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Kasi mahal na lang gas eh. Munting ano na lang ito. Sana marami pang tao na tulungan ng kain. Naway nabusog po namin kayo kahit papano, mga kapuso. Sa mundong puno ng hamon, hindi sapat ang lakas ng isa. Kailangan ang malasakit ng marami. Dahil kung tayo ay nagkakaisa sa layunin, walang krisis ang hindi natin kayang lampasan. Hello po, Manong. Salamat! Ang lolong ito sa Consolacion, Cebu, kinaaliwan dahil sa natatangi niyang talento. Si Lolo kasi nagpapakitang gilas sa pagmamagic. Hindi siya palaboy, hindi rin naglalako. Bit-bit ang kanyang sibot o magic stick, isa palang magikero. At sa bawat magic trick, wala raw siyang hinihinging kapalit. Ang tanging gusto raw niya kasi, mapasaya ang bawat nakakasalubong sa daan. Wow! Ano nga ba ang mahika sa kwento ng buhay ni Lolo Ildefonso? Namulat sa hirap ng buhay si Lolo Ildefonso. Sa murang edad, natuto siyang dumiskarte. Siyam silang magkakapatid pero siya na raw ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya. Gikan ko sa mahirap. Sa bata pa ko, ang papa ko, masakit na. Akong mama walang magawa. Sa edad na 15, naging taga-deliver siya ng dyaryo para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Hindi ako nakatapos ng eskwela hanggang high school graduate lang kasi walang-wala kami. Akong nagbayad sa eskwelahan ko. Ang kinita ko sa newsboy ko, newspaper. Hanggang sa magbinata at magkapamilya, todo kayod pa rin siya. Pagiging driver at traffic enforcer daw ang nakatulong sa kanyang masuportahan ng pamilya. Pero noon pa man daw, interesado na si Lolo sa pagmamagic at dahil walang pera pang training, inaral niya raw ito ng mag-isa. Kaya interesado ko sa yung magic, kaya gusto ko nakalakaw kahit saan na mapakita ko sa mga tao na mayroon akong magic. Ang pagmamagic, libangan lang naman daw talaga ni Lolo. Almost 8 years na nag-magic ko. Pero kahit ang araw anong husay sa pagmamagic ni Lolo, may isang bagay itong hindi kayang magicin. Nang malaman niyang meron siyang prostate cancer. Ang unang napil ko yung naramdaman kong lisod ako ng pangihi.
Yun pala, kapag patingin ko sa doktor, may prostate na pala ako. Karon okay na ako pagpangihi. Normal na. Dahil sa sakit, kinailangan ni Lolo Ildefonso na huminto na sa pagtatrabaho. Pinayuhan din siya ng doktor na regular na mag-ehersisyo tuwing umaga. Dito na niya naisip na isama sa kanyang daily walk ang paggawa ng magic. Pero aminado raw si Lolo Ildefonso na isang magic trick na lang ang tanda niya ngayon. Gayunpaman, nakilala bilang Lolo Magician si Lolo Ildefonso sa kanilang lugar. Nakaka-proud talaga siya kasi sa ganyang katandaan niya, marunong pa rin siya kahit isa lang yung trick na nalaman niya. Sa kabila ng kasiyahan na naibibigay ni Lolo Ildefonso sa mga tao, hindi naman daw mawawala ang pangamba ng mga anak niya, lalo na't minsan na siyang nawala sa paglalakad. Mag-lunch na. Bakit wala si Lolo mo? Umalis. Hanggang 1 yun. Hanggang 1 p.m. talaga. Hindi pa siya bumalik. Bago ako nakasakay ng motorsiklo ko, biglang dumating. Dahil hindi marunong gumamit ng cellphone, ang naisip na lang trick, dikitan ng tracking device ang bag niya. Para masigurong ligtas siya anumang oras. Nang minsan siyang videohan at in-upload online, parang magic na nag-viral ang lolo niyo. Nasa labas po ako ng gate ng gym, tapos lumapit po si tatay sa akin. Nagsabi siya sa akin na, pwede mo ba ako videohan? Then, hinublot ko yung cellphone ko, then binidyohan ko na din si tatay. Naging daan din ito para sa mga nais magbigay ng tulong kay Lolo. Ngayong araw, good news naman ang magpapasaya sa'yo, Lolo Ildefonso. Kakonsyaba ang grupong ito na nag-aabang sa inyong magic. Ang hindi alam ni Lolo Ildefonso, ang grupong ito, tulad din niyang mga magikero. Kaya ang mga regalo, mamagicin na natin. 1, 2, 3, go. Gusto mo ako na mag-open? Sige, open natin. Mo, 1,000. Tay, alam mo tay, yung 500 mo, gagawin nating 1,000. Pwede pag 2,000 ba ito? 2,000 po yan, tay. 2,000, oo. Okay, tay, wow. Tay, sa'yo po yan, tay. At saka, meron kaming surprise. We are group of magicians. At hindi lang from dahon to pera ang matutunan mo. Magbunot muna tayo. Bunot muna tayo. Isa muna. Isa. Yeah, pakita mo tayo, pakita mo. Baliktad. Medicine! Okay, tay. Meron kaming papakita sa iyo, tay. Medicine. Oh, diba? Sa iyo yan. Last na lang, tay. Last. Clothes! Damit, say. Mga sanina. Mga damit. Okay. Masaya pong grupo na na-meet po namin ang isang katulad mo na at your very age, but still, ginawa mong lahat for magic. Maraming salamat sa good news at mga regalong natanggap ko ngayon. Kaya hindi ko akalain na makatanggap ko na ganito. Akong kahila ko sa kalipay. Nakakuha ko ninyo. Kahanga-hanga man ang magic tricks niyo, Lolo Ildefonso, mas kakaibang magic ang dala niyo sa mga taong napapasaya niyo. Dahil kapos sa budget sa pag-ensayo, ang student-athlete na ito dumiskarte at gumawa ng DIY treadmill. Ngayong tirik na tirik ang araw, extra challenging na raw mag-jogging outdoors. Kung magte-treadmill naman sa loob ng bahay, maha-high blood ka naman daw sa taas ng konsumo ng kuryente. Pero ang good news, may isang binata na nakaisip ng praktikal na solusyon dito. Ang kanya kasing imbensyon. Low budget pero extra efficient na wooden treadmill? Galing ah! Nakilala namin ang 20 anyos na si John mula sa San Miguel, Iloilo. Ang kanyang video,
Parang kumaripas ng takbo sa bilis ng pag-viral. Marami ang namangha sa kakaibang treadmill ni John. Kaya naman sunod-sunod ang tanong ng mga interesadong netizen dito. Don't worry, ang inyong mga katanungan, sasagutin daw rito sa good news ni John. Pero bago yan, alamin muna natin ang humble beginnings nitong wooden treadmill. Mahilig daw talaga sa sports si John. Katunayan, una raw siyang nahilig sa pagbibisikleta noong 14 anyos pa lamang. Nagsimula ako ng cycling noong pandemic pa, kasama yung mga kaibigan ko na nagikayat sa akin para mag-bike. Noong September 2024, naisipan niya namang tahakin ang mundo ng pagtakbo. Bukod sa pagmamahal sa sports, malaking tulong din daw ang pagiging student-athlete niya para mabigyan ng scholarship sa eskwelahan. Bunso kasi si John sa 5 magkakapatid at tulad daw nila, gusto rin niyang makatapos ng pag-aaral. Sineryoso ko po ang pagiging athlete dahil po libre po yung tuition, yung mga panalo ko po sa fun runs, may mga cash prizes din po at nakatutulong din po sa akin pang-araw-araw na gastusin. Patuloy ba ng pagsisikap ni John? Hindi pa rin niya tuluyang matakbuhan ang hirap ng buhay. Yung mother ko po is housewife lang po, then yung father ko po is laborer po. Si John po ay mabait na bata, tsaka ang pag-aaral niya hindi naman niya pinapabayaan. Ang pag-aaral niya, self-supporting niya lang siya. Magsipag mag-training, kaso daw na-realize na parang magastos kasi ang magbabike eh. Nag-proceed siya sa takbo. Sa bawat tagaktak ng pawis sa pagkayod at pag-ensayo, ang mas inaasam-asam daw niyang finish line, ang makatapos ng Bachelor of Physical Education sa kolehiyo. At kung papala rin, makapasok din sa national team balang araw. Hands first. At ang kanyang coach na si Lester Jan, napansin ang matinding pagpupursige ni John. Talagang dedikado siya. May passion siya sa kanyang sport. Yung kanyang record maganda. Siya ay palaging nagiging champion sa long distance, sa marathon, kahit na po sa cycling events. Diskarte ang naging puhunan ni John. At dahil walang budget sa ensayo, dito lamang Enero, naisipan niyang gumawa ng isang manual na wooden treadmill na ginaya niya raw sa napanood online. Bumili ng mga kahoy at nag-trial and error ng halos 1 linggo. Wala naman daw siyang background sa carpentry, pero tulad ng amang laborer, marunong din daw siyang magkumpuni. Hindi na nga kailangan ng mamahaling gym membership o gumamit ng kuryente. Dahil sa DIY treadmill na ito, makakatakbo ka na ng ilang kilometro sa loob pa ng bahay mo. Paalala po sa mga gumagamit nito, medyo madulas po siya pag baguhan ka pa lang, pero pag tuloy-tuloy yung gamit, makukuha mo rin yung tamang paglakad dito. Gawa raw ito sa mga materyales tulad ng mahogany wood, marine plywood, bearings at bolts. Ibabuff po natin ng gano para maging makinis po yung wood po natin. Ito naman po, saka itong rubber, kailangan natin siyang ipatong, tapos yun po yung i-connect natin sa mga wood para umikot po sa treadmill natin. Bali sa frame po natin sir nito na plywood, ipapasok po natin yung bolt, bali ito na po yung kalalabasan niya. Tapos kuha tayo ng isang nut, ipasok dito, tapos doon na po natin ilalagay yung bearing at isang nut ulit. Ilalagay natin dito sa gitna, tapos screw lang po. Yung ito po, yung nakakonect na po na ganito at dito na po yun sa ilalagay, paikot po sa baba. So nakalagay na po yung slots niya, yung apakan, at yung kulang na lang po ito is yung handle na lang po. Bago niyo po siya gamitin, lagyan niyo po muna ng oil sa roller niya. Sa pagtago po nito after gamitin, lagay niyo lang po siya indoor na hindi mababasa o di maiinitan for long-term use po. Pero wag niyong ismulin ang DIY treadmill na ito ha, dahil hindi lang niya ito pang ehersisyo, dagdag pang kabuhayan na rin daw niya ito. Sa loob lang ng ilang buwan, nakapagbenta na si John ng 8 units ng wooden treadmill at may 10 pa siyang pending orders. 2 bersyon ng wooden treadmill ang ginagawa ni John. Yung pangtakbo at yung mas maliit na isa namang walking pad. Magkano naman kaya ang mga yan?
Yung maliit po is nasa 8,000 po and yung malaki is nasa 12,000. Yung mga umorder po sa akin ng mga treadmill is nagda-down payment muna po sila para po yung pangbili ng materials at makagawa na rin at binabayaran nila ng full pag i-ship ko na po. Isa na nga sa mga nagtiwala kay John si Romulo na matagal na raw naghahanap ng treadmill para sa kanyang asawa. Sabi ko, okay ito parang hindi mo na kailangan ng electricity para magpaandar. Kasi yung wife ko, na-diagnose po siya na may anxiety disorder. Yung synthetic na mga medicine, hindi tumatalab sa kanya. So yung other option niya is through exercise. Oh, naku-curious ka na rin ba? The floor is now open. Pwede na pong magtanong mga kapuso. Paano hihinto yan niya? Pwede po kayong humawak sa hawakan, pwede po kayong mag-slow down hanggang mag-walking po at kusa lang po siya titigil. Pwede ba ma-adjust? Pwede siyang ma-adjust, depende po sa gumagamit nito. Pag gusto mo po tumakbo ng mabilis, takbo ka rin ng mabilis at mabilis din siyang ikot. Kung gusto mo na maglakad-lakad lang, yung ikot niya is hina din. Maximum ilang pounds ang tao para magamit niya? Yung naka-drive nito is 105 kilograms is kaya naman po. Pero sa estimate ko po, hanggang 120 kilograms kaya po niya. Siyempre, hindi lang Q&A, dapat may free trial din. Madali sa gamitin, wala ka na mabayaran na kuryente. Mas mura, maganda pa. Pero wait, there's more mga kapuso. Dahil hindi lang tao ang pwedeng mag-treadmill ha. Sa latest project ni John, pati aso pwedeng tumakbo. At bilang suporta sa pangarap mong maging ganap na atleta. Thank you, good night. Thank you, good. Salamat kayo sa kinananay at tatay. Maraming salamat po. Hindi pantay-pantay ang starting line sa totoong buhay. Pero gaya ni John, pinatunayan niyang hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kundi ang bawat hakbang at tibay ng iyong paninindigan papunta sa finish line. Wala na raw ibang hiling ang isang inang OFW sa Hong Kong kundi ang makarating sa recognition ng anak. Ang tanong, makahabol kaya siya? Great Doctor, with honors and conduct awardee. Sa video na ito, makikita ang isang estudyanteng babae na naglalakad paakyat sa stage ng mag-isa. Nadismaya po ako kasi akala ko makakapunta po siya, makakakabit na po siya ng medal sa akin. Tatanggap ng medalya ng walang kasamang magulang. Excited po ako, ma'am, at the same time, nalulungkot po dahil gusto ko rin po sana na nandun po ako sa tabi nila habang ginagawad po sa kanila yung award. Sabi niya lang po na hindi siya makakauwi kasi may 2 years contract pa po siya, kaya naniwala naman din po ako. Pero teka, sa isa pang video, makikita ang ina ng bata. Naka-jacket, may bit-bit na backpack, at humahangos na tila may hinahabol. Si Edena pala, sorpresang umuwi sa bansa para sana habulin ang recognition ng anak. Kasi expected niya po talaga na that time ako na po talaga magsasabit ng medalya niya. Pero makakaabot kaya siya? Dating manikurista, dealer ng mga beauty product, at agent ng mga memorial plan si Edena. Dito sa Pilipinas, kahit doblehin o triplehin mo yung kayod mo, ay talagang hindi sasapat sa isang malaking pamilya katulad ko na mayroon po akong 4 na anak. Mekaniko ng tricycle ang kanyang asawa, pero dahil hindi sapat ang kita nila, kinailangan niyang makipagsapalaran sa ibang bansa taong 2019. Nung umalis po ako, silang 4 po, bali mga minors pa lang kasi yung panganay ko that time is 15 years old, tapos si bunso is 5 years old pa lang po. This time po, 3 na po sa kanila ay adult na. Then si bunso po is 12 years old. Nandito kami ngayon sa Daar. Kahit pahirap, tiniis ni Edena ang lungkot sa ibang bansa para mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero
kahit Hong Kong dollar na ang kinikita, kinailangan niya pa ring mangutang para makapagpatayo ng bahay. Unang punta ko po sa Hong Kong, nakatira lang po kami sa maliit na barong-barong. Kaya yung unang kontrata ko, nagpatayo po ako ng medyo maayos na bahay. Doon din po sa lugar namin dati. Kailangan ko pa po magbayad ng utang ko po sa mga lending company. Mga 200,000 po. Pero baliwala raw lahat ng hirap at pagod tuwing nakakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang mga anak. Lalo na ang bunso niyang si Sarah na mama's girl daw. Hanggang ngayon, baby po yung tawag ko sa kanya kasi sobrang close po siya sa akin. Gusto nga niya po halos gabi-gabi katabi niya ako matulog. Ganun po siya. Halos taon-taon na nga raw nakakatanggap ng parangal sa paaralan si Sarah. Pero gustuhin man ni Edena na umuwi para sabitan ito ng medalya, hindi niya ito magawa. Pero nitong 2025, tiniyak daw niyang makakauwi siya sa bansa. 2 kasi sa kanyang mga anak ang gagraduate na. Ang kaso, nagkasabay naman daw ang graduation day nila. Inuna ko po si Sarah na i-escort, magmamarcha. Pagkatapos po ng marcha niya, tumakbo na po ako doon sa lugar kung saan po gaganapin naman yung graduation ng isa ko pang anak, yung kuya niya po. Ang nangyari po, na-delay po yung marcha ng kuya. Kaya pagkatapos ng marcha ng kuya, bumalik po ako kaagad sa kanya. Nung bumalik na po ako, wala na po, natawag na po siya. Dito na nga raw nagtampo si Sarah sa ina. Yung nagtampo po ako, sinabi niya na babawi lang siya sa pagka-grade 7 na po ako. Siya naman po kakabit. Kaya nang malaman niyang muling makatatanggap ng parangal si Sarah sa kanyang recognition kamakailan, dali-dali siyang nagpaalam sa kanyang amo. March 28, nakatakdang lumipad pa uwi ng Pilipinas si Edena para umabot sa March 30 na recognition ng anak. Pero laking gulat niya nang ang recognition naurong ng March 26. Doon po nagpanic po ako na confirm na ang recognition day is Thursday, March 26. Sa pag-aalalang hindi aabot sa recognition, si Edena nagpa siyang magpatulong sa consulate office para mapabilis ang kanyang travel requirements at termination contract. Hindi na po ako makakalabas, hindi na ako makakapunta ng consulate kasi ang consulate magsasara po sila ng alas 5 ng hapon. Hindi rin naman binigo ng langit si Edena dahil March 24 dumating ang kanyang release papers. Paglapag ni Edena ng airport ng March 25, katakot-takot na aberya pa ang inabutan niya dahil naubusan na ng direct flight papuntang Butuan sa Agusan del Norte. Pinili niyang lumapag ng Davao at maghintay ng 4 na oras. Nakarating na po ako mga 10 sa Davao. Nag-stay pa po ako sa terminal, siguro mahigit 1 oras. Naghintay din ng biyaheng bus papunta po ng Butuan. Medyo matagal po ang biyahe kasi traffic, siguro mga more than 6 to 7 hours. Wayne Doctor, with honors and conduct awardee. Dumating na nga ang araw ng recognition. With honors and conduct awardee. Hindi na po ako naligo. Baka hindi ko na naman po abutan si Sarah. Kaya dumiretso na po ako doon sa school. Hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, may pagsubok pa rin. Ang asawa kasi ni Edena na magsasabit ng medalya kay Sarah at magiging hudyat din ni Edena para magpakita, hindi narinig ang pangalan ng bata. Dito na nagdesisyon si Edena na tumakbo na papunta sa stage. Parents, you may now give the medals. Bit-bit ang backpack at naka-face mask pa ha. Nagulat po ako kasi akala ko po hindi po talaga siya makakapunta sa recognition ko. Kaya naging masaya din po ako kasi akala ko wala po makakapunta. Ika nga sa basketball, si Edena buzzer beater. Masaya po. Nagpapasalamat po kay Lord. Nakaabot po ako sa oras ng kanyang recognition day. At hindi ko po ini-expect na hahantong po sa yon. Kasi tahimik nga po yung pag-uwi ko, walang nakakaalam. Ang nakakaalam lang po ako at saka yung employer ko. Kahit pamilya ko hindi nila alam, mga kaibigan ko sa Hong Kong, nagulat na lang sila po na nag-viral na po ako. Para sa lahat ng sakripisyo mo, Edena. Ba't na ganyan? Oras na para ikaw naman daw ang parangalan ng iyong pamilya. Part ba ito ng
First time ko makatanggap ng bouquet. Sa ngayon, kinokonsidera na rin daw ni Edena na wag nang mag-abroad at magtrabaho na lang kasama ang pamilya. Magpo-for good na po talaga ako by 2028. Napaaga po kasi nga parang na-terminate po ako in good term. Habang narito ka, ito ang munting regalo ng good news para may mapagkakakitaan ka. Hala, hindi ko in-expect. Hindi ko in-expect to. Iniwan niya ako doon tapos may ganito palang ano. First time ko pong magkaroon ng ganitong surprise. First time po may magbibigay sa akin ng ganitong regalo po. Hindi ko po in-expect talaga. Nagulat po talaga ako. Pangako ko po sa kanila, kahit pagdaanan ko lahat ng hirap, ang importante mabigyan ko sila magandang kinabukasan. Magsusumikap po ako mag-aral para matulungan po siya pag may trabaho na po ako na maayos. Ang bawat diploma at medalya ng ating mga anak, tagumpay ring maituturing ng bawat magulang na nagsusumikap para sa kanila. Present man o nasa ibang bayan. Congratulations to the proud parents! Mga bagong dinarayo sa Tondo, dito raw kasi ang 150 pesos mo, may half chicken na, your choice of rice pa. Sino ba naman ang hindi maha-high blood sa taas ng presyo ng gasolina, pamasahe, pagkain at iba pang pangunahing bilihin? Pero teka, saan itong kainan na ito na mula noon hanggang ngayon, hindi raw nagtataas ng kanilang presyo? Sa halagang 150 pesos kasi, makakakain ka na raw ng kalahating pritong manok na may kasama pang isang pinggang kanin of your choice. Yung 150 pesos mo, may kalahating crispy and juicy fried chicken ka na, may biryani rice ka pa, o di kaya naman ay yang chow rice. Aba teka, ang pa-blind item na yan, papatulan daw nitong ating bisita, na minsan na rin daw naging laman ng blind item. Nahulaan nyo na ba? Please welcome our Queen Joy Barcoma o mas kilala sa tawag na Jusa. Hello mga kapuso! Yes, you heard it right. Patola talaga ako. Pero hindi blind item papatulan natin ngayon dahil pati food trip kakaririn ko na rin. So, let's G! At kung hilig nyo nga raw ang Arab cuisine with a Pinoy twist, perfect itong chicken with biryani rice para sa inyo. Ang pasimuno ng kainan, ang Pinoy-Nigerian na si Mecca. Bilang half Filipino, pasok din sa akin yung taste ng ng Filipino taste. So siguro mas naiintindihan ko lang kaysa sa mga kapatid natin na Arabic, yung panlasa ng Pinoy. So siguro yun yung naging advantage namin. Yung nanay ko kasi is OFW sa UAE. Nagkaroon ako ng pagkakataon para mag-travel doon. Then nung naamoy ko pa lang yung biryani, like hindi ko talaga siya gusto. Like parang nasusuka ako. Halos 2 buwan din siyang namalagi rito at kalaunan ay nasanay rin kumain ng Arab food. Kaya nang umuwi sa Pilipinas noong pandemic, ang pagkain ito hinanap-hanap daw ng kanyang panlasa. At dahil limitado ang paglabas noon, hindi raw niya matiis ang kanyang cravings. At sinubukang mag-eksperimento sa sarili niyang kusina. At boom! Nakalikha siya ng sariling bersyon ng chicken biryani na may tamang anghang at tamis. Pinagsama-sama lang namin yung best ng bawat isang restaurant na mga na-try namin. Kaya nakagawa pa rin kami ng unique na product. Samantala, ang beauty ni Jusa pasok na sa top 5. Nakapasok na sa resto. Hello sir, magandang hapon. Yes po, ma'am. Hinahanap ko po si Sir Mecca. Ako po yan. Kayo na pala yan, sir. My God, tama-tama yung taong tinanong ko. Sir, marahil nagtataka si sir, bakit ito nga ba ang microphone natin ngayon? Sir, dahil kilala ako bilang patola, gusto ko malaman, pwede bang patola ang ilagay sa chicken biryani? Hindi eh. Sayang naman. Pero usually kasi sir, hindi sanay mga Pilipino sa biryani. Bakit biryani or chicken biryani ang napili ninyong ipakilala sa mga Pilipino?
Yes, hindi sila sanay. Tama po kayo. Kaya ang ginawa namin siyang mild na hindi siya overpowering para yung mga first time magta-try ng biryani, hindi po sila mabibigla. Ano yung biggest challenge nyo nung nagtatayo kayo ng negosyo ng chicken biryani? Maraming nasasarapan pero hindi sapat yung yung kita. Pero awa ng Diyos, laging nagkakaroon kami ng big orders out of nowhere. Sir Mecca, ano po ba ang unang step para maluto ang ating sweet chicken biryani? So ayan, meron na tayo ditong fried chicken. Tapos ilalagay natin siya dito sa ating wet butter. And then, ilalagay natin sa harina. Mainit na yung mantika, sakto. Pwede na natin siya isalang. At luto na nga po ang ating chicken biryani. Sir, paano nyo prepare ang plating ninyo? So yung mga mag-order sa amin ng 99, Ganito karaming kanin. ganito karaming rice yung makukuha nyo. Ayan, meron na po siyang half chicken. Then, ito po yung mga toppings na ilalagay natin. Ganito na karaming kanin at ganito na kalaking ulam ang makakain ninyo. Kita nyo naman, mas malaki pa siya sa mukha ko. Sa pagkahaba-haba man ng lutuan, sa atikiman pa rin ang tuloy. Meron tayo ditong garlic sauce. Papaligo natin siya sa ating kanin. Ayan. Dahil self-confessed patola queen sa mga issue si Jusa, ang good news, may pasabog na intrigang dapat mong sagutin. Handa ka na ba? Handang-handa at hindi aatras. Let's do the yes or no question and answer portion. Matamis ba ito? Yes! Alam nyo, naghahalo yung lasa ng caramelized na raisins natin at yung timpla ng chicken nila. Maanghang ba ito? No! Siguro kung may foreign na taste kang nalalasahan dahil siguro yung biryani rice natin, niluto siya with cinnamon bark pero hindi siya anghang. That is a spice. Okay, so... Malutong ba ang chicken? Yeah, super! Alam niyo, surprising. Bukod sa malutong yung chicken natin, lasang-lasa mo din yung timpla niya. Mabubusog at makakatipid ba ang kakain ito? Surprisingly, in this economy, yes na yes. Dahil for only 150 pesos, may kalahating chicken ka na, meron ka pang napakaraming rice. Si Mecca, patuloy pa rin daw magsusumikap. Tao talaga yung priority namin dito. So, hindi talaga kami nagtaas kahit na doble na yung presyo ng gasol, kahit na medyo may nagtataas na rin yung mga manok, yung mga bigas. Mas maliit man daw ang tinutubo nila ngayon, ayos lang, basta't manatili ang kanilang mga suki. O mas dumami pa para magtuloy-tuloy pa rin ang kita. Happy kami kapag happy yung mga tao. Sa taas ng gastusin ngayon, ang ganitong mga kainan na nananatiling tapat sa kanilang presyo, tunay na good news ang hatid sa mga tao. Sabi nila, kapag may sarili ka ng pera, kaya mo nang bilhin ang lahat ng gusto mo. Hi guys! Sumayong adlaw kaninyong tanan! Pero not so fast, mga kapuso. Dahil sa viral video na ito, nakilala namin ang 25 anyos na binata na imbes na luho ang unahin. Ang una niyang pinag-ipunan, mga kagamitan sa kanilang bahay. Sit back and relax, maantig ang inyong mga puso sa hatid naming kwento. Lumaki raw si John Mark sa payak na pamumuhay. Bunso sa 6 na anak ng kanilang mga magulang na magsasaka at nagsisiksikan sa maliit na barong-barong na halos wala ring mga gamit. Ang buhay na kinalakihan ko ay sobrang hirap po. Halos wala kaming makain sa isang araw. Kinakain namin is yung kita namin sa pagsasaka tulad ng saging, kamuti. Naranasan din daw ni na John Mark na mapagkaita noon. Yung buhay namin dati, walang-wala talaga kaming TV. Nanonood pa kami sa kapitbahay namin. Pinagdadamutan pa kami. Salat man sa buhay, hindi raw ito naging hadlang para mangarap si John Mark na maiahon ang pamilya sa hirap. Naging working student ako when I was in grade 8 kasi kinuha ako ng aking teachers. 4 na taon akong nagtatrabaho sa school. Halos kilala na nga ako ng mga estudyante doon.
hanggang sa pagtungtong niya sa kolehiyo. Iginapang siya ng mga magulang. So every exam is umiiyak ako kasi wala kaming pangbayad. Kaya si nanay naisipan niyang umutang ng umutang hanggang lumaki na yung utang namin. Kaming magtiayon, pag-intra sa pagbayad na sa first year, first sem, nangita gyud mi kwarta na nanantomi. Niya nanantomi nga para lang yun siya maka-eskwela. At sa pagsisikap ni John Mark sa pag-aaral, nabigyan siya ng scholarship ng paaralan. Mahirap man ang naging paglalakbay niya patungo sa kanyang diploma na pagtagumpayan niyang makatapos ng BSBA Financial Management noong 2024. Mahalaga yung financial literacy kasi lumaki ako sa hirap. Walang-wala talaga. Malayo pa, pero malayo na. Ang tunay na laban daw, nagsimula paglabas niya ng eskwelahan. Nang saluhin niya ang responsibilidad bilang breadwinner. Nung bumukod yung mga kapatid ko, nag-asawa na sila. Ayaw mang iwan ang mga magulang, pinili niyang makipagsapalaran sa Davao para sa mas maraming oportunidad. Nakahinga man ng maluwag nang matanggap sa unang trabaho bilang office staff sa accounting department ng isang kumpanya. Sadly, umabot lang ako ng 1 month, nag-close yung company. Nagdesisyon si John Mark na hindi muna umuwi para maghanap ng ibang trabaho. Ang problema, hindi siya pinalad sa kanyang pinag-aapalayan na trabaho sa call center. At umuwi ng kanilang probinsya nang walang laman ang bulsa. Nahiya talaga ako sa mga magulang ko kasi ni piso wala akong maibigay sa kanila. Sa kanyang pagbabalik, naisipan niyang ikwento sa social media ang istorya ng kanyang buhay. Hi everyone, our sudan for today's paniud to no is nagluto ako og kanton. So ang hindi niya alam, magbubukas pala ito ng pinto ng pag-asa para sa kanilang pamilya. Napasabi talaga ako at that time na, ang dami palang nakaka-relate ng ganitong buhay. Dito na nagsimulang maging content creator si John Mark at ang content niya, ano pa nga ba, kundi ang tungkol sa buhay ng kanilang pamilya. At sumatong chef for today's video, si Tatay yun no, all-time favorite yun ninyang sinabawang isda. Mula sa simpleng gawain nila sa probinsya, pagpapakita ng pagmamahal sa loob ng tahanan, hanggang sa unti-unting pagpapaganda, nagtagpi-tagpi nilang tirahan. Ang kwarto nila, may kama na. Dito naman sa sala, napalitan na ang nasirang TV nila. Umabot na pala ng 12 million yung views, tapos ang dami nang nagme-message sa akin. Na-overwhelm ako kasi laking tulong na yun para sa amin. Kasabay ng pamamayagpag sa social media, muli siyang nag-apply sa iba't ibang kumpanya. Sa ngayon, hindi ko pa pinipili yung sarili ko. Kailangan kong i-priority yung mga magulang ko kasi yung mga magulang ko is matanda na. Ay, dako kay daghan po siya natabangan. Kay naama siya gihatag sa Ginoo, grasya. Butan kayo si John Mark. Hi guys! Sumayong adlaw kaninyong tanan. Ang sipag at determinasyon ni John Mark sa trabaho, nakita naman daw ng kanyang boss. Pinagigihan ko talaga yung pagtatrabaho ko kasi gusto kong ipakita sa boss ko na worth it akong i-promote. Noong December, naging Employee of the Year ako. Tapos, nagulat na lang ako nitong February is nag-chat siya sa GC na promoted daw ako as accounting manager. At isa raw sa mga unang katas ng kanyang sahod, ang pagpapaganda ng kanilang bahay. Ang dami namin napundar sa bahay namin ngayon. May ref na kami, TV, tapos electric fan, tapos meron na din kaming washing machine. At sobrang thank you namin kasi meron na din kaming sofa. Lumaki kami sa hirap na sa sahig lang kumakain, sa sahig lang umuupo. So ngayon, sila nanay at tatay, mas komportable na. Yung sofa namin, sa totoo lang, hindi naman talaga sa akin. Pero super thankful ako kasi binigyan ako ng isa sa mga followers ko. Kaya pati ang mga magulang ni John Mark, wala nang araw katumbas ang saya nang dumating ang malaking kahon ng sofa sa kanilang munting bahay. Kasi at that time, nasa Cagayan pa talaga ako. Nagulat na lang sila dito sa bahay na may dumating na malaking box, as in sobrang bigat. Manggani ko kakuyawan, manggani ko kadako, mangkaay ko kaingon ko bumba. Nanawag dahin ko niya pag abot dire, dako kay yung package. Di na yung kung abugat mangkaay niyo nya. Di na yun, gipadala na gikan sa Cebu. Ay salamat, di na ni bumba. Hindi lang yan, dahil ang mga blessing na kanilang natatanggap, kanila ring isineshare sa kapwa. Bukas na nga raw ang pinto ng kanilang tahanan para sa mga kapitbahay. Mga bata, ali, pasok kayo.
Kasi sabi nga nila, mas ibe-bless tayo ni Lord kung hindi tayo madamot na tao. That's why nagsishare talaga ako. Ayaw kong pagsarahan yung mga bata ng pintuan kasi alam ko yung pakiramdam kung paano pagsarahan ng pintuan. Ika nga, pay it forward mga kapuso. Ngayong araw, narito na naman ang mga kapitbahay ni na John Mark para makinuod ng TV. Ang hindi nila alam, hello mga bata! Nagulat pa kayo? Kamusta na ang panunood? O bago nyo ituloy ang panunood ng TV, may sorpresa ang good news para sa pamilya ni na John Mark. Ang munting regalo ng good news para sa unti-unting pagbuo ng inyong dream house. Tay. Ang matagal na raw na request ni Nanay Anastasia na air fryer. Salamat. Salamat! Ang sukatadang tunay na yaman, hindi nakabase sa malaking mansyon at sa mamahaling muebles o gamit, kundi sa lawak ng espasyo sa ating tahanan para sa pagmamahal at pagbibigay kasiyahan sa pamilya, pati na Mga bata, ali, pasok kayo. sa kapwa. Mainit at maalinsangang panahon ang mararanasan sa halos buong bansa ngayong weekend. Nakaranas ng mataas sa heat index o ramdam na init ang ilang lugar sa bansa. Nakaambag na naman ang matinding init at alinsangan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes. Goodness gracious! Sa tindi ng init ngayon, kahit hindi ka gumalaw, tiyak, tatagaktak ang pawis mo. At tinatayang papalo pa sa 41 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. May isa raw pasyalan sa South na perfect for summer outing. Ang bida kasi rito, hindi lang basta swimming, kundi gahiganting mga slide at water attraction. Pero hindi kumpleto ang saya kung wala tayong makakasama. Si PBB Kapuso 4th Big Placer, ang Royal Songstress ng Bulacan, Princess Alia. Wait nyo muna, magpapalit muna ako ng pang-swimming outfit and let's go! Woo! 2014 pa raw nang magbukas sa publiko ang resort. So bago pa po ito naging resort, dati po itong palayan tsaka taniman po. Tapos, noong mga panahon po kasi na yon, wala pa naman po talagang mga resort dito sa Paliparan. At ngayong buwan nga lang daw, 3 ang nadagdag sa kanilang water attractions. Kung gustong chumil habang hinihele ng sarili mong salbabida, paikot ng pool, baka itong lazy river ang para sa'yo. Pero legit in fairness ha, nakaka-relax siya. Yun nga lang, ang downside, pero sobrang init lang kasi talaga. So kung gusto nyo mag-tan, sunbathe, patulog sa araw habang nakakabad sa tubig, perfect na perfect ang lazy river. Kung sa unang activity, laid back ang peg ni Princess, lagyan natin ng thrill itong sunod niyang attraction. Yan po yung 5 mahahabang colorful na slides po kung saan yung mga guests po is like parang nag-uunahan po. Nagre-race po sila doon sa slide. And at the same time, free use na po yun ng rubber mats. Magpadaos-dos sa higanting slide na ito habang nakadapa sa isang rubber mat. G? Try ko na. Oh my gosh! Oh my God! Hala, sige! Itili mo yan, Princess. Ang saya! Kumalma ka muna sa kiddie pool bago ka namin patiliin uli mamaya. Alam nyo dati nung bata ako, mahilig din talaga ako dito eh. Kaso nga lang, may trinay ako na slide dun dati, tapos hindi ko alam na mabilis pala yung bagsak, so medyo nalunod si auntie mo, pero sobrang saya niya. Actually, parang gusto ko mag-try kasi parang, di ba, parang bumabalik ka sa pagkabata pag ano, oh
natin! Dito, merong 2 feet na swimming pool, malalaking slides at giant water bucket. Pwede ba yun? Pwede ba? Di ba yung delikado? Nag-slide ba? Kung gusto mo nang magpatuyo, pwedeng mag-safari train habang nililibot ang resort. Nasa 440 square meters ang sukat nito. Habang nag-iikot, makikita rin ang iba't ibang mga cottage nila. Meron pang mga gazebo na 1,200 pesos ang good for 8. Bahay kubo na 2,000 pesos kung nasa 12 katao kayo. At kabana na 2,500 pesos para sa 20 tao. Dahil dyan, magpahatid ka na sa finale nating slide, ang Space Bowl. So, ito-try na natin. Hindi naman siya nakakatakas. Hindi naman. Sa slide na ito, hindi ka magdidire-diretso sa tubig. Para ka bang baryang paikot-ikutin sa bowl bago ibuhos sa pool. Pero teka, princess, kahit nandito ka na sa outside world, susubukin pa rin ng good news ang pagiging competitive mo. Wow! Hi, Princess! Balita namin isa kang certified task slayer. Ngayon, nasubukan mo na ang dalawa sa bagong water activities dito sa Tubigan Garden Resort. Ito na ang hamon ng good news para sa'yo. Kaya mo bang dumula sa slide ng walang kahit anong reaksyon? Walang sigaw, walang tilet, walang anumang hingay. Siyempre, kaya-kaya ako pa ba? Matapos ang lahat ng extreme fun, oras na para magbanlaw. Dito sa kanilang foam bath. Diba? Ang saya! Pagkatapos yung mag-slide sa space pool, sa racer sled. Grabe! Tara! Sama kayo! Ang entrance fee raw nila kada tao, 400 pesos lang. Kasama na ang water activities. Grabe, ang dami kong trinay dito. Pero ang pinaka na-enjoy ko talaga is yung space ball. Doon ako medyo nahirapan kasi yung pinaka nakakatakot na slide. So, ayun! Let's enjoy, guys! Woo! Samahan niyo na po! Ngayong tag-init, masarap talaga ang magtampisaw sa tubig. Kaya ibsan na ang init. At samahan pa ng mga water activity na babalik-balikan mo. Kami ni Papa, sobrang close. Sobrang proud po ako sa kanya, hindi ko siya talaga kinakahiya. Proud po kasi kahit ganun lang po yung trabaho niya na itataguyod niya po kami ng kapatid ko sa araw-araw at ni Mama. Isa si Francisca sa mga estudyanteng nagtapos kamakailan. Doble pa raw ang saya niya dahil kasabay ng diploma, nakatanggap din siya ng medalya. At tulad ng ibang graduate with honor, gusto niya rin daw itong ialay sa magulang na todo ang sakripisyo para sa pag-aaral niya. Francisca May Gisi Ordonio with honors. Yun nga lang, ang ama ni Francisca, hindi raw nakadulo sa graduation niya. Malungkot kasi wala po siya sa special na araw na yun kasi para sa kanila po ni Mama yun. Dito sa bus terminal sa Cubao namin naabutan ang ama ni Francisca. Ang money vendor na si Crisanto. Sa loob ng 25 taon,
Minamani na lang daw ni Crisanto ang pakikipagpatintero sa mga dambuhalang bus para may alok ang kanyang paninda. Kasi doon po yung talagang magandang ang kita eh. Kasi yung pagka nagtrabaho ko sa pabrika, limitado lang yung pagkain mo eh. Tapos kukulang na kulang po sa pamilya eh. Kaya naisipan ko mag-vendor. Ito raw kasi ang inaasahan ng kanilang pamilya. Konting ipit lang po, tapos tipid, tapos tabi. Kung may sobra konti, itatabi para may survive ko. Ang asawa niyang si Shirley, housewife. Pero sumasideline kung minsan bilang tagapag-alaga ng bata. Magbabantay ng bata, ganun, maglilinis. Tinatawagan po nila ako. Ang asawa ko po sobrang napakabait po. Lahat po ng pagtitiis, pagmamahal talaga ang inuuna niya po talaga ang pamilya niya po para lang makaraos po kami. Alas 4:30 ng madaling araw, umaalis na si Crisanto sa kanilang bahay para magtinda. Pero ang siste, si Crisanto, nangungutang muna sa tindahan malapit sa terminal para may pangpuhunan. Ito ang gagamitin niya para makapaghango ng maning pambenta. Sa maghapong pagbebenta, nasa 1,500 pesos ang kanyang kinikita na mababawasan pa kapag nagbayad na siya sa inutangang tindahan. Minsan po, pag maganda banda kita, may benta rin ako, may tubo rin ako ng 600, minsan. Pagka medyo mahina, talagang 500 na lang. Kahit katiting na lang ang naiuuwing pera, hindi raw pwedeng hindi siya makapaglaan para sa pag-aaral ng 2 anak. Minsan po, nangungutang po sa kapitbahay namin, sa pinsan niya, na pwede, babayaran ko na lang mga Sabado, ipon ako na lang. Pumapayag naman po sila. Gagawa ko na lang para anak. Sige, mag-aral kayo para sa mga kapatid mo. Nakakahugot naman daw siya ng lakas sa tuwing nakikita ang magandang grado sa eskwela ng mga bata. Yung nakita ko po yung ginawa niya mula nung grade 1 hanggang ngayon. Pagdating sa homework yan, ginagawa niya. Pag uwi ng bahay sa bahay yan, bago mo nalalabas siya, tatapusin niya muna. Lahat ng pagsisikap ng ama, nakikita naman daw ng panganay niyang si Francisca na isang proud daddy's girl. Kaya laking tuwa raw ng buong pamilya dahil with honor siyang nagtapos ng grade 12 nitong March 30. Francisca May GC Ordonio with honors. Pero ang malungkot daw, si Crisanto hindi naka-attend ng graduation. Naluluha ako na hindi ko maano. Kasi yun ang kasi no na with honor talaga siya na inano. Sabi pa, ikaw magsasabit ng medal. Sabi ko, anak, kung ako magsasabit ng medal, anong kakainin natin? Kung halimbawa with honor ka nga, tapos pagdating ko, nga tayo, wala kang pababulokot sa'yo. Hindi mo po talaga mapapakita na mahirap talaga yung buhay na kahit anong special occasion yan, pero pag kailangan magtatrabaho ka, no excuses po talaga. Pero wala man daw ang ama sa graduation niya, hindi pa rin daw papayag si Francisca na hindi maisabit ang medalya sa ama. Kaya nang mag-abot ng perang pangkain ang isa niyang tita, ang unang naisip daw ni Francisca, hindi pagkaing ihahanda, kundi ang sunduin ng ama sa bus terminal at ihandog ang kanyang medalya sa ama. Sobrang saya po ng puso ko kasi akala ko po normal na araw lang that time na may iyak-iyak na po talaga siya. Yung sinabit niya lang yung medal niya sa akin, nawala lahat ng pagod pati ang problema ko. Sabi ko, eto na. Ibig na yung kainitan na yun, parang sumigla ako. Napangiti ko, very good anak, gawin mo. Doon nawala lahat ang pagod pinakita ko sa kanya. Hindi niya pinabayaan yung pinagpaguran ko na suklihan ng kabutihan, may sabihan ko ng medal. Pero teka, hindi naman papayag ang good news ng ganun-ganun lang. Kaya ite-take 2 natin ang pag-akyat sa stage at pagsabit ng medalya kay Francisca. And this time, kasama na niya ang ama.
At hindi rin sa school, kundi dito sa bus terminal, kasama ang mga taong saksi sa lahat ng sakripisyo at pagsusumikap ng ama. Thank you kasi hindi ka napapagod na pag-aralin kami sa araw-araw at hindi ka napapagod kumayod para sa pamilya natin. Sobrang proud ako na meron akong tatay na katulad mo. At syempre, para kumpleto ang graduation rites, hindi pwedeng mawala ang grad pic. Kasama ang buong pamilya. Kami na ang magdadala ng photo booth sa inyo, Crisanto at Francisca. Alam ko pong mahirap pero pangako ko po sa kanya susuklian ko po lahat ng hirap na dinadanas niya po ngayon. Wala na nga raw tatayog pa sa haligi ng tahanang handang magsakripisyo para sa pamilya. Saludo kami sa iyo, Crisanto. Sana po'y napangiti kayo ng aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.